po. Sige, pagpasensya niyo na yung ingay ha, hapon na rin kasi. Kaya talagang maingay na. Pero okay naman yung sound, hindi naman siya masakit sa tenga or static, wala namang gano'n? Wala naman po. Sige, inform niyo ako kung sakaling biglang pumangit yung quality ng sound. Di ako sure kasi sa earphone ko or headset kung may noise cancelling ba to. So anyways, start tayo agad. Saka na yung announcement after na lang ng discussion. Tapusin ko muna tapos pag-usapan natin yung magiging schedule natin ng quizzes after the discussion. Okay? So, show ko lang yung screen saglit. Sana last na to nung mangyari. Sana mag face-to-face na ulit. Napakahirap ng ganitong kalagayan. Based sa ating calendar of activities, so ayan, medyo delayed na talaga tayo. Pero tapos naman na tayo sa hematopoiesis and RBC production. So may dalawa pa akong utang. Question lang, tapos na ba kayo kay Ma'am Christy? Yung RBC anomalies, tsaka itong topic 3 and 5, tapos na ba? Or may pending pa kayo sa kanya? Di natanda? Meron po. Meron pa, may pending pa. Okay, sige. So ako, ang pending ko pa sa inyo hemoglobin tapos laboratory evaluation. So sa ngayon, tatapusin natin yung hemoglobin. Medyo may kahabaan siya, pero pagpasensya nyo na, kailangan natin siya tapusin. Sobrang delayed na tayo. Okay, so naka-open pa yan. Saan na ba? Ayusin ko lang ang aking... Okay na ba yung ganyang view? Okay lang ba yung ganyan? Or masyadong maliit para sa inyo? Gusto ko kasi nakikita yung reaction kung meron akong mamimiss na reaction man. Okay lang ba yung ganito? Ano na lang kayo? Thumbs up or thumbs down kapag may tanong ako? Okay, sige. So, okay na yung ganito. Okay, hemoglobin and hemoglobinometry. So, sa hemoglobin natin, so sa hemoglobin natin, alam naman natin ang ating hemoglobin, ang pinaka-functional unit ng ating RBC. Okay, so sa loob ng ating RBC, andun yung ating hemoglobin, ang pinaka-main function yan, of course, is to transport oxygen. Kasi ang hemoglobin natin, andyan ang ating heme, tsaka ang ating globin, which is yung nagdadala ng ating oxygen. Okay, kung bakit siya nagiging functional. So kapag may problema ka sa hemoglobin, automatic may problema ka rin sa iyong RBC. So, ang hemoglobin daw natin, kaya sabi ko kanina, 95% ng content ng ating RBC or yung size ng ating RBC, 95% nun is hemoglobin. Okay? Kung nasaan din ang hemoglobin natin, tatandaan, andyan ang ating iron. By the way, itong isang bloke na ito, heme lang siya. Okay? Structure of heme lang yan, hindi yan yung structure ng ating hemoglobin. Tapos, tandaan, kung nasaan ang ating heme, andyan yung ating iron. Okay? Main function yan is to transport oxygen and of course, carbon dioxide. Acid-base balance, medyo tandaan nyo lang to, i-discuss natin to ng medyo light mamaya. Okay? Ito kasi ay pang clinical chemistry to na. Pero malaki ang kinalaman ng hemoglobin when it comes to acid-base balance. So, ang hemoglobin daw natin ay red pigment from the word chromo, ibig sabihin color, and they are also protein. Actually, yung globin, itong globin, ito yung protein portion ng ating hemoglobin. Okay? So again, ito yung itsura ng ating heme. Sobrang liit lang yan in comparison sa size ng ating globin. And they are color red. Kaya ang color ng ating dugo ay red because of the hemoglobin. Okay? Kapag bumababa ang level ng hemoglobin natin, yun nga yung tinatawag natin namumutla or anemic. Pag anemic tayo, mababa ang hemoglobin, namumutla tayo. So, ayun ang isa sa dahilan. Dahil ang ating hemoglobin ay red pigment. Ang hemoglobin structure natin. So, ito daw ang itsura ng hemoglobin natin. This is graph lang. Hindi talaga ganitong-ganito yung pinaka-itsura niya. Pero kung mapapansin, ang heme natin sobrang kakaunti lang. Ayan lang ang portion ng heme. Ganito kalaki yung isang hemoglobin niya. Isang globin, sorry. Okay? So, kung mapapansin dito, isang globin, isang heme. So, ang isang kabuuan ng hemoglobin natin ay mayroong 4 na globin chain.
Check nyo to mamaya, meron tayong alpha tsaka beta chain. Okay? Yan daw ang chain ng ating hemoglobin, especially yung adult hemoglobin natin or yung HbA1 or HbA. Tapos sa kada hemoglobin na yan, sa kada globin chain na yan, merong isang heme at sa kada isang heme, meron siyang isang oxygen molecules. Okay? Tapos tandaan din na ang tinutukoy niyang iron dito is 2+, Fe2+ or ferrous. Pag 2+, naka-ferrous state siya. Double R yan ha, magpasensya nyo na, mouse lang kasi gamit ko. Hindi kasi ako fully invested sa online class. Hindi kagaya ng iba yung mga prof nila Sir Prince, sa kanila Dean, nila Sir Dennis yan. Mga invested kasi sila sa online class. Ako kasi ay pang on-site talaga. Anyways, ferrous dapat siya or dapat naka 2+. Kasi kapag siya ay 3+, okay, pag siya ay 3+, ang tawag natin dyan ay ferric. Pag ferric, ang ating iron sa loob ng ating cells or sa loob ng ating hemoglobin, hindi niya kayang magdala ng oxygen. Okay? So, kailangan daw naka-ferrous or naka 2+ ang ating iron kasi pag 3+ ang ating iron, naka-ferric state siya, hindi niya kayang magdala ng oxygen. Okay? So, ito daw, ang ating globin chain or mga globin structure natin. So, ang globin natin, meron tayong alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, tapos theta. Pero ang pinakatatandaan lang natin dyan, ang alpha at beta. Although kailangan pa rin alamin natin lahat. Pero ito yung pinaka-common. Kasi ang common daw, ito ay yung HbA or adult hemoglobin natin. So, gawa tayo ng maliit na table para lang medyo malinaw siya sa atin. Natatandaan pa ba yung iba't ibang hemoglobin natin? Nung na-discuss ko ito on-site ata, meron tayong phases. So sa phase 1 natin, ang unang phase natin is mesoblastic. During mesoblastic stage, anong hemoglobin yung nagagawa natin? Pwede kayo mag-type ng sagot or sumagot. Mas okay yun. Di ba during hematopoiesis, sabi ko huwag niyo kakalimutan yung mga to. Fetal hemoglobin ba? Oh yes, sige. Ito, may Portland, tama. May Portland. May gower muna tayo. Gower 1. Gower 1. Gower 2. Tsaka Portland. Sabi ko sa inyo nakaraan, importanteng alam nyo to. Kasi pag hindi nyo to alam, may hirapan kayo sa mga susunod. Ito ay pinaka-basic pa lang since may kinalaman siya sa mga susunod na topic natin. Or pati hanggang midterm, lalabas to sila. But either way, huwag kakalimutan ito. Si Gower 1, Gower 2, and Portland. Tapos, pagdating natin ng hepatic stage, saka lalabas si fetal hemoglobin. Or hemoglobin F na lang. Lagay na lang natin HGBF. Okay, si fetal hemoglobin. And during hepatic stage din, lalabas si adult hemoglobin or si HbA1. Yan, lagay na lang natin si HbA or A1, tapos si HbA2. Okay? During hepatic stage, lumalabas na sila. Pero tandaan na lang na ito yung pinakamadami. Lagyan na lang natin ng pula, yung pinakamadami during hepatic stage. Okay? So itong dalawa, kakaunti lang ang value niyan. Tapos, pagdating natin ng medullary. So, during medullary, again, same pa rin sila. Ito pa rin ang laman ng iyong medullary. Ang pinagkaiba, ito daw ay magiging hemoglobin A1 na yung pinakamadami. Okay, pag nilagay natin, lagay natin legend dito para pag nakapula, ibig sabihin greater than or nasa 95% na lang kasi iba-iba naman siya ng value. So, around 95%. Kapag nakapula. So during this time sa hepatic, sa hemoglobin F, 95% ang ginagawang hemoglobin ay hemoglobin F, and during medullary, 95% ang ginagawa na hemoglobin A. Tapos ang sabi dito sa PowerPoint natin, balikan natin, ito, kung mapapansin, meron tayong alpha and beta. Okay? So yun daw yung globin chains natin. So punta tayo dito sa globin chains. Ang globin chains natin, kapag hemoglobin, dito na lang tayo tumingin ha, same lang din naman. Kapag hemoglobin A daw, meron tayong 2 alpha, tapos 2 beta.
Okay? Para lang, medyo ayusin natin ng kaunti. So, during hepatic stage, or huwag na natin pansinin itong hepatic na to, dito na tayo mag-focus. So, ang ating hemoglobin daw, kagaya nito, ay may iba't ibang globin chain. So, ang example natin dito is an example of adult hemoglobin. Kasi ang nakikita nating chain niya is alpha and beta. Okay? Pinapakita rin dito na ang magka-partner or ang magkatabi dito sa taas na to, si alpha 1 and beta 2. Dito sa baba, si alpha 1 and beta 1, alpha 2 and beta 1, and alpha 2 and beta 2. Either way, basta isang alpha, dalawang alpha, dalawang beta. Okay? Nabanggit din natin kanina, si iron daw, kapag naging ferric, they no longer can bind oxygen. So, importante na naka-ferrous state sila palagi. Iba ang tawag kapag ferric. Mamaya may encounter natin yung tawag natin sa hemoglobin kung saan ferric ang daladala niya. Hindi na hemoglobin ang tawag sa kanya kapag ganun. Okay? So, meron daw tayong alpha and beta, pinaka-common. Meron din tayong gamma, may delta, epsilon, zeta. So, mamaya, nakadepende sa kung anong uri ng hemoglobin ang uri ng globin chain niya. So, mamaya, i-fill up natin to isa-isa. Okay pa ba? Nakakasunod pa ba? Ilang pages pa lang tayo, ha? 5 out of 56 pa lang tayo. Okay, so ang structure daw ng ating hemoglobin, importante na alam natin to. Meron tayong 4 na structure ng ating hemoglobin. Sa primary structure natin, amino acid sequence lang siya. So pinapakita lang to dyan na may sequence siya ng mga amino acid. Eventually, ang amino acid ay nagiging protein, di ba? So yun yung primary structure niya. Secondary, nagiging helices siya and non-helices. Next naman, nagiging pretzel-like configuration na siya or nagiging ganito na siya. Nagtutupi-tupi na or nagiging mukhang pretzel na siya. Ang quaternary naman niya na tetramer is nagsama-sama na yung 4 na globin chain natin. So makikita naman dito, meron daw tayong alpha and non-alpha. Kasi itong non-alpha natin, ito yung pwedeng mag-iba-iba. Ito yung pwedeng maging delta, ito pwedeng maging gamma, pwedeng maging beta. So kung mapapansin, ganito kalaki ang iyong isang globin chain, ito lang yung heme mo. Sobrang liit lang ng heme in comparison sa globin. Okay? Gets pa yon? Next, structure ng ating protein. So meron daw tayong porphyrin nucleus. So ito yung nucleus natin. Of course, yung nasa pinakagitna. Merong 4 na pyrrole ring. Itong 4 na pyrrole ring, naka-color blue na bilog. Sorry sa ingay. Kung sinabi natin pyrrole or benzene ring, may benzene, ibig sabihin may mga double bond. Siguro kung natatandaan nyo pa sa organic chem, yung tinatawag nyo minsan piatos-piatos. Estudyante ako, piatos-piatos kasi tawag ko dyan. So mga benzene ring yan, tapos kapag naging ring na sila, nag-i-emit sila ng amoy. So sila tinatawag na aromatic. Since iron ang nasa gitna niya, amoy iron siya. Kaya amoy kalawang ang ating hemoglobin or ating blood dahil sa hemoglobin, dahil siya ay naka-pyrrole. Okay? Or naka-benzene. Next, ang mga bridges daw natin is a connection between CH. Makikita yan dyan sa loob. Side chains natin. So ito na lang. May methyl group daw tayo. 4 na methyl group. Ito, mga CH3. Then, yung mga vinyl group natin. Ito, 2. Tapos, 2 propionic acid. So ito. Okay? So, structure daw ito ng ating heme. Or iron photoporphyrin 9, pwede rin siyang tawagin nun. Next, ang complete hemoglobin daw natin, again, 4 heme group siya na pinagsama-sama. So sa kada isa ay merong 4 na iron atoms. And sa kada 4 na iron atoms na yun, may dala silang 4 molecules of oxygen. Okay? Ang predominant daw natin is hemoglobin A or hemoglobin A1. Tapos meron tayong tinatawag na hemoglobin A1C. Ang hemoglobin A1C natin or glycated hemoglobin. Familiar ba? Anyone sa inyo na nakapagpa-laboratory na nakamag-anak or kayo mismo, narinig na ba yung term na A1C or HbA1c? Or hindi pa? Pag natatanong ako, thumbs up or thumbs down na lang kung wala, ha? Okay. So, wala pa ang HbA1c natin. Explain ko lang dito, ang ating HbA1c, ginagamit natin siya for monitoring ng blood glucose. Okay? Meron tayong tinatawag na blood glucose sa clinical chemistry, CC1. Nakapag-laboratory na ba kayo, CC1? Wala pa din.
Okay, so ang first laboratory kasi sa CC1 ay blood glucose. So yun yung una. So sa blood glucose natin, kapag nagsisiwan kayo, ang specimen of choice nyo is serum. Okay? Yung blood tap ninyo, pag sinentry ninyo, yung serum, yun yung gagamitin nyo kasi nandun yung blood sugar. In comparison dito, ang blood sugar daw or ang glycated hemoglobin, ibig sabihin sila yung mga adult hemoglobin na nagdadala ng glucose. Yung glucose na daladala nila is nakapattern sa iyong blood sugar or average ng iyong blood sugar. Ngayon, ito daw HbA1c natin is mas okay compare sa blood glucose kasi ito ay hindi affected ng fasting. Tapos, nakalagay dito, mean blood glucose for up to 3 months. 2 to 3 months. Bakit? Dahil yan sa lifespan ng iyong RBC. Okay? So, ang lifespan ng RBC natin is 120 days. So, ibig sabihin, kung anong resulta mo today, after 30 days or after 2 to 3 months, halos the same pa rin siya. Walang pagbabago. Bakit? Kasi yung RBC na kinuha mo ngayon, possible yun pa din yung RBC na available after 2 months. Nagigets? Okay, nagigets naman yung idea. Okay. So ulitin ko, yung hemoglobin A1C, mas okay siya kasi less ang trauma niya sa pasyente, hindi rin siya affected ng fasting. Okay? So ginagamit ito sa mga pasyente na mas gusto ng accurate result. Gold standard ang ating hemoglobin A1C. Okay? So ang sample dito ay EDTA din or pang-hematology kasi ang kailangan nating makuha is yung RBC mismo. Ang gagawin natin sa RBC, i-hemolyze natin yan. So pag na-hemolyze, lalabas si hemoglobin. Pag lumabas si hemoglobin, kukunin natin si hemoglobin A1C, yun yung i-measure natin. So depende sa glycated albumin mo, yun yung average ng iyong sugar for the next 3 months. Kaya normally kapag ganyan yung test na na-request ng doktor, babalik kayo after 3 months pa. Okay? Again, hindi siya affected ng diet. Kaya mas gold standard siya compare sa ating glucose. Or serum glucose na ginagawa sa chemistry. May kamahalan nga lang. Okay, next. Ito, importanteng alam nyo to. Kailangang i-memorize. Kung hindi kayang i-memorize, gumawa kayo ng paraan na ma-memorize niyo siya or gumawa kayo ng kwento na ma-memorize niyo siya. Ano bang importansya nito? So, medyo papasadahan natin to, ha? So, ito daw is biosynthesis ng ating hemoglobin. Ito yung nangyayari sa mitochondria. Ito ang nangyayari sa cytosol. Okay? Or sa cytoplasm ng ating RBC. So, ito daw ay paano gumawa ng hemoglobin. So, mag-i-start ka, or sa heme pala, paano gumawa ng heme. Mag-i-start ka sa glycine and succinyl-CoA. Then, anong tawag natin sa mga to? Itong mga naka-red at naka-green. Anong klaseng protein sila? Yes. Enzyme po, sir. Yes, tama. They are enzymes. So, importante na alam natin yung enzyme at alam natin kung ano yung product na ginagawa nila. For example nga nito, si glycine and succinyl-CoA, magre-react sa kanya si ALAS or ALAS or minsan ALA lang ang tawag dito, aminolevulinic acid synthase, magiging aminolevulinic acid. Si aminolevulinic acid magre-react kay ALAD, aminolevulinic acid dehydrase, magiging porphobilinogen. Si porphobilinogen, magre-react kay porphobilinogen deaminase, magiging hydroxymethylbilane. And so on and so forth. So anong importante dito? There are cases kasi na meron tayong mga gamot or meron tayong mga toxic material na inaatake yung mga yan. For example, lead poisoning. Ang lead poisoning, inaatake niya itong si ferrochelatase. So ano ibig sabihin nun? Kapag si pasyente daw or isang tao na-intoxicate ng lead, possible na magkaroon siya ng problema sa heme synthesis niya. Kasi nga, tinanggalan ka ng ferrochelatase. So hanggang proto-449 ka lang. Hindi siya magiging heme. Okay? Proto-449, ito yung pinaka-basic structure ng ating hemoglobin. Pag nilagyan siya ng iron, saka siya magiging heme. So pag tinanggal mo yung iron dyan, siya si proto-449. Ito yung nandun sa PowerPoint natin kanina. Okay? Ganito daw itsura ng iron proto-449. Pero pag tinanggal mo si iron, tatanggalin mo to, siya si proto-449.
Pag kompletong heme na siya, lalagyan mo siya ng iron or pwede siyang tawagin na iron protoporphyrin 9. Malinaw yon yung pagkakaiba nilang dalawa ng protoporphyrin 9. Netong protoporphyrin tsaka heme, ang pagkakaiba lang nila is the addition of iron. Okay? So again, ulitin ko lang, importante na alam natin to kasi lumalabas sa support exam. Honestly, lumabas sa support exam. Ang natatandaan ko doon, hindi lang tanong sa amin, ano daw, which of the following yung inaapektuhan ng lead poisoning? So ang sagot ko doon, ferrochelatase, kasi alam ko siya nung time na yon, which is alam ko pa rin naman hanggang ngayon. Pero, in your case, hindi siya basta-basta lang siyang babaliwalain. Nung time na to mukha akong baliw, para akong nag-Harry Potter spell, kasi kinakabisado ko talaga siya. Okay? So kung hindi kayang kabisaduhin, madali lang naman. May technique kahit pa paano. Tandaan nyo lang na magkalapit lang siya. Okay? So si aminolibulinic acid, nagre-react lang siya kay aminolibulinic acid dehydrase. So lalagyan mo lang siya ng ganun. Okay? Si porphobilinogen, nagre-react kay porphobilinogen deaminase. Si hydroxy, although medyo malilito ka na dito ng kakaunti lang, ay magre-react kay uroporphyrinogen 3 synthase. Kung hindi kayang i-memorize by heart, at least i-memorize 30 or 15 minutes before the exam kasi lumalabas talaga to sila. Okay? Okay ba tayo doon? Bago ako mag-proceed. Okay, naintindihan yung importansya na itong heme synthesis natin ha. Dahil nga kasi meron silang mga, may ganap din naman yung mga yan. Hindi lang yan basta nilagay dyan. Tapos, tandaan din, meron tayong transferrin. Yung transferrin natin, they are protein that carries iron in ferric form. So, naka-ferric form daw yung iron na nakukuha natin na dala-dala ng transferrin, papasok sa loob ng ating mitochondria. Pagdating sa ating mitochondria, magiging siyang ferrous. Yung ferrous natin, yun yung papasok kay protoporphyrin 9 para maging siyang heme. Gamit sinong enzyme? Si ferrochelatase. Okay? Pag tinanong sinong enzyme ang naglalagay ng iron, si ferrochelatase. Siya ay naglalagay ng iron kay protoporphyrin 9 para maging siyang heme. Okay? Kaya importante si transferrin kasi in cases na wala tayong transferrin, may mga pasyente tayong ganyan, wala silang transferrin, ang nangyayari, yung ferric nila hindi nagiging ferrous kasi hindi siya nako-convert, walang nagdadala. Kaya siya importante. Okay? Next natin, globin synthesis natin. So nabanggit natin, ang globin natin ay protein. Siya yung pinaka-protein part ng ating hemoglobin. So, paano ba tayo nagpo-protein synthesis? Familiar pa ba kayo sa protein synthesis? Diniscuss nyo to sa MolBio. Diniscuss nyo to sa Cytogen. Sa Bactec, Bacterial Genetics, nasa Bactec. Ay familiar naman kayo sa translation and transcription? Okay. So, ang pagkakaiba nila sa heme, ang heme kasi, kahit pa paano, kontrolado pa natin siya. Ito ay nakadepende sa microenvironment. Diba? Nakadepende siya sa iron. Depende kung meron kang iron supplement, depende kung meron kang iron deficiency, nakadepende rin siya sa mga substances na pwede nating inumin. Nabanggit ko nga kanina na pwedeng lead, mga gamot na pwedeng umatake. May mga iba't iba tayong uri ng gamot kung saan inaatake or may mga side effects sila na umaatake sa mga enzymes na to. Kagaya nga nung lead. So kahit paano, ang heme is kontrolado pa natin in comparison sa hemoglobin. Sa globin. Ang globin ba ay kaya ba natin siyang manipulahin? Actually, kaya pero mahirap kasi ito ay genetics na. Since 'di ba, ang ating DNA synthesis or ang ating protein synthesis is nagmumula sa DNA. So coded na siya sa iyo. Pinanganak ka na ng ganun. So if ever na may problema ka sa iyong heme synthesis or sa globin synthesis mo, mahirap nang gamutin 'yon kasi genetic problem na siya. Okay? Mamaya meron tayong bibigay na example ng mga ganyan. Pero ito, ang sinasabi dito, nabanggit natin kanina, yung mga importante natin, nabanggit ko si alpha, si beta, si gamma, si delta, epsilon, tsaka si zeta. Si theta, kalimutan nyo na yan. Kasi ito lang naman yung may kinalaman sa globin, sa maturation series natin. Meron tayong si alpha, tsaka si zeta. Sorry ulit sa ingay. Si alpha, tsaka si zeta, sila ay na-encode or ginagawa sila ng chromosomes number 16. Si beta, si gamma, si delta, si epsilon naman ay ginagawa ng chromosomes number 11. So halimbawa, may problema ka sa chromosome 16, possible maapektuhan yung production mo ng alpha and zeta.
Pag may problema ka sa chromosomes 11, again, genetic problem yun, pwede ka magkaroon ng problema sa production mo ng beta, gamma, delta, and epsilon. Which is, highlight na lang, familiar kayo sa thalassemia? Narinig na ba yung word na thalassemia? Okay, so yung thalassemia is a type of anemia kung saan may problema ka sa mga globin chains mo. Okay, bandang midterm pa tayo lalalim doon. Pero at least ngayon, para lang maging relatable siya, yun na lang yung example ko. Si thalassemia na lang. So si thalassemia, again, siya yung isang uri ng anemia kung saan apektado ang iyong globin chains. Familiar ba kayo kay iron deficiency anemia? Narinig na ba si IDA or iron deficiency anemia? Okay, sige. So ang iron deficiency anemia, of course, sa heme naman siya may problema. Kasi nga 'di ba, yung heme natin andun yung iron. So kung deficient ka sa iron, problemado yung production mo ng heme. Okay? Again, mahirap gamutin ang taong may problema sa globin synthesis since ito ay encoded na. Genetic problem na siya. Kung narinig yung nagbibideo, okay, pagpasensyahan nyo na. Okay, so, ang sabi dito, ang ating alpha chains daw ay positively charged. Tapos, ang pinaka-highest ang affinity sa kanya, si beta chain. So, sino nga ulit ito? Sino daw yung alpha and beta? Si adult hemoglobin. Okay? Followed by gamma and delta. So, sino-sino ba yung mga yan? Puntahan natin siya dito. So, ang pinaka-predominant daw sa atin, ngayong nabubuhay na tayo, i-close na muna natin to si alpha. Si ating hepatic muna. I-hide muna natin siya. Kasi save lang din naman, di ba? Magkaiba lang sila ng concentration. So, ang sabi, okay, ang sabi daw, ang pinaka-predominant natin, again, si hemoglobin A. Tapos, sunod naman daw si hemoglobin A2 and hemoglobin F. Pero when it comes to affinity, mas mataas daw ang affinity ni gamma kaysa kay delta. Ngayon, sino-sino ba yung gamma and delta na yan? Actually, andito siya sa table na to, paki-master to. Puntahan natin muna si F. Okay, so ngayong adult na tayo, sa adulthood tayo Sa F natin, kung makikita, 1 to 2%, siya daw ay alpha and gamma. So meron daw siyang 2 alpha and 2 gamma. Okay, next natin, ang sabi, si delta. Ang delta natin is nasa around 2.35% ng ating total hemoglobin. Siya daw si alpha and delta, si hemoglobin A2. Okay, punta tayo sa ating mesoblastic stage and si gower 1, gower 2. Kung mapapansin, si gower 1 natin, zeta and epsilon. So, sulat ulit natin dito. Meron siyang 2 zeta at 2 epsilon. Ang ating gower 2, meron siyang 2 alpha and 2 epsilon. 2 alpha and 2 epsilon. Okay, si Portland natin, last one, si Portland natin ay mayroong 2 zeta, 2 gamma. So anong importansya? Bakit daw natin dapat malaman itong mga to? Actually, dapat memorize niyo siya. Ang palatandaan ko lang dyan, nung estudyante ako, pinagsusunod-sunod ko lang, gower 1, gower 2, Portland, hemoglobin F, A, tsaka A2. Okay? So, G1, G2, Portland, hemoglobin F, A, tsaka A2. Zeta, alpha, zeta, alpha, alpha, alpha. Yun lang yung nasa isip ko nun. Zeta, 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 alpha, zeta, alpha, alpha, alpha. Tapos sa kabilang side, susulat ko naman epsilon, epsilon, gamma, gamma, beta, delta. Or kung ako naman, ano man ang ways ninyo para masaulo to, gawin nyo yon. Ang mahalaga, masaulo nyo talaga siya. Kung ano ang globin chain configuration ng bawat isa sa maturation series natin or bawat isa sa developing hemoglobin natin. Okay ba tayo doon?
Bakit ko siya pinupush sa inyo? Kasi magagamit nyo siya pagdating ng midterm. Pagdating nyo sa thalassemia. Hindi ako yung may hawak ng thalassemia ninyo, si Ma'am Christy ang may hawak ng thalassemia. Pero siya mag-e-explain nun. As part lang ng para lang ma-appreciate nyo siya. Okay? Para lang ma-appreciate nyo yung pag-aaral ng globin chain, magpapasada tayo ng kakaunti. Baka sumama ang loob para sa inyo rin naman to. So meron daw tayong tinatawag na thalassemia. So ang thalassemia natin, again, problema siya sa ating globin chain. Meron tayong dalawang uri. Meron tayong alpha thalassemia at meron din tayong beta thalassemia. Sa alpha thalassemia, meron pa yung minor and major. Okay? Minor and major. Pag sinabi nating minor, ibig sabihin isang globin chain ang nawawala. 'Di ba ang sabi natin, dalawa palagi siya, 2 pairs, dalawang alpha, dalawang beta. Okay? So sa alpha thalassemia minor, isang alpha yung nawawala. Sa alpha thalassemia major, dalawang alpha yung nawawala. Same with beta. Okay? Sa beta thalassemia minor, isa ang nawawalang chain, dalawa ang nawawala sa major. So punta tayo saglit sa beta para lang medyo ma-appreciate nyo yung pag-aaral ng globin chain natin. Kapag beta thalassemia minor, so isipin nyo na lang, gawa tayo ng hemoglobin natin. Gawa tayo ng hemoglobin natin. Ayan. Meron daw tayong alpha, beta, alpha, beta. Okay. So, sa beta thalassemia minor, ilan ang nawawalang beta chain? Ito. Isa. So, nawawala. Nawawala daw to. Buhay si pasyente? Yes or no? Buhay kaya si pasyente kapag meron siyang beta thalassemia minor? Yes, buhay si pasyente. Kasi meron pa siyang tatlong globin chain, tatlong nagke-carry ng oxygen. So, kaya pa niya mabuhay. Normally, yung mga taong may beta thalassemia minor, asymptomatic sila. Okay? Wala silang nararamdaman. Nagkakaproblema lang sila halimbawa magkaroon ng severe need of RBC. For example, na aksidente. Or for example, pregnancy, nanganganak. So, yung mga time na yon kasi given na mababa talaga ang oxygen level, so medyo hirap lang sila. Sila yung possible masalina ng dugo kapag dumating sila sa ganung point. Pero kung normal naman, walang problema, walang underlying condition, kaya nilang mabuhay. Okay? Punta tayo kay alpha thalassemia minor. Sa alpha thalassemia minor, again, minor, isa ang nawawala. Ayan. Buhay si pasyente, patay. Buhay. So buhay si pasyente kasi same lang din siya ng beta thalassemia minor. So wala tayong problema doon. Punta tayo kay beta thalassemia major. Pag major, dalawa ang nawawala. Buhay si pasyente? Bakit siya buhay pa? Meron si pasyente ba ang taong may beta thalassemia major, meron pa ba siyang adult hemoglobin? Wala na. Kasi 'di ba ang laman niya 2 alpha 2 beta, pero meron pa siyang hemoglobin F at meron pa siyang hemoglobin A2. Natatandaan si hemoglobin F? Ang nawawala mo lang naman beta, 'di ba? So meron ka pang gamma at meron ka pang delta. So kahit papaano buhay pa si pasyente kasi may nagko-compensate. Kung ang nakalagay dito 95% si hemoglobin A, ang mangyayari, ang magiging 90% diyan most probably si A2 or 70-30 sila. So sa taong may thalassemia, beta thalassemia major, pwedeng 70% si hemoglobin A2, 30% si hemoglobin F. Buhay si pasyente. Pero yung RBC niya nga lang medyo mahina. Sila yung mga taong kailangan ng salinan palagi. Kasi yung RBC nila hindi kayang mabuhay ng 120 days. Okay? Nagigets si beta thalassemia major? Yung nawawala natin dito. Okay. So, halimbawa, alpha thalassemia major. Buhay si pasyente, patay.
Pag wala na ba tayong alpha, sino ang mawawala sa atin? Ito ang mawawala. So, sino matitira? Si Portland. Nasaan ba si Portland? Sa mesoblastic. Diba? Siya na yung pinaka magsusupplement. Kung sakali, tutulungan siya ni Gower 1. Di na nila kaya yan kasi ito ay mesoblastic lang. Wala na nga sila sa hepatic eh. So, yung mga taong may alpha thalassemia major, sila yung nagsasuffer sa tinatawag na hydrops or pinapanganak silang patay na or minsan nakukunan. So, isa sa mga dahilan bakit may nakukunan. Possible na may alpha thalassemia major si baby. Namana niya yon kay both mother and father niya. Nagigets? Yung thalassemia. Okay, so ang thalassemia is medyo mababaw pa ha. Pagdating ng midterm, ito ay sobrang lalalim, may genetic study na siya, pero binibigyan ko lang ng emphasis si thalassemia kasi siya yung pinaka the best way para ma-discuss natin tong globin chain or yung importansya nila. Again, paano natin malalaman pag may problema tayo dyan? Base dito sa PowerPoint natin, base sa genetic coding natin ng chromosome 16 and chromosomes 11. So halimbawa may problema ka sa chromosomes 11 tapos tinarget niya dyan yung si beta mo, so possible magka-beta thalassemia ka, either minor or major. And again, mahirap na siyang gamutin. Hindi siya kagaya ng iron deficiency anemia, bigyan mo lang ng iron o okay na siya. Megaloblastic anemia or vitamin B12 deficiency, sila naman daw yung deficiency ng vitamin B12, eh, bigyan mo lang ng vitamin B12 o okay na siya. Pero dito nga sa thalassemia, wala ka nang magagawa kasi genetic na. Nagigets? Okay pa ba tayo? Okay, sige. Sana nagigets nyo yun ha. Kasi nga, umpisa pa lang yan ng ating globin chains. Okay? Move forward na tayo ha. Kailangan solo nyo yan. By heart, hanggang board exam, dalin-dalin nyo yan, lumalabas yan hanggang board exam. So, ito, nabanggit naman na natin kanina, hemoglobin A, hemoglobin adult, or hemoglobin A1, sila yung major hemoglobin. A2 natin, 30.5%, hemoglobin F1 to 2%. Next natin, heme regulation. So, sa heme regulation daw, negative feedback. Pag sinabi nating negative feedback, maraming ganito ha. Sa clinical chemistry, maririnig nyo yan. Sa lahat halos ng subject, pag narinig nyo ang negative feedback, ibig sabihin, siya yung sarili niyang inhibitor. In this case, si heme yung sarili niyang inhibitor. So sabi daw, si heme mismo ang inhibitor ng kanyang mga enzymes. Ibig sabihin, kapag tumaas ang value ng heme mo, i-inhibit niya ngayon si ALA synthase mo or si ALA mo. Ano mangyayari pag tinigil to? Pag tinigil to, balikan natin yung ating table kanina or yung graph. Pag nawala daw si ALA, so hanggang dito ka lang. Hindi ka na makakagawa ng heme. Kasi nga, mataas na yung heme mo. Ibig sabihin, ini-inhibit ni heme yung sarili niya. Pag mataas na or na-reach na ni heme yung quota niya, hindi ka na magpuproduce ng panibagong heme. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng ibang product para sabihin or ibang protein sa katawan mo. Hindi mo na kailangan ng ibang indicator sa katawan mo para tumigil yung pag-produce mo ng heme. Si heme na mismo yung magpapatigil. Nagigets? Kung bakit siya ganon? Kung bakit siya tinawag na negative feedback? Basta pag negative feedback, ikaw mismo yung inhibitor ng sarili mo. Si heme ang inhibitor mismo ng sarili niya. Ngayon naman, pag tumaas yung value ng heme mo, ibig sabihin tumaas ang demand. Pag tumaas ang demand, ibig sabihin bumababa ang value ng heme. Kaya mataas ang demand, di ba? Mababa ang supply ng heme. So since mababa ang supply ng heme, tataas ang demand, tataas din si ALA synthase. Yun ang ibig sabihin ng negative feedback. Tapos tandaan, itong apat na to ang ini-inhibit ng ating heme. Pero primarily, yung pinakauna, since ito naman yung una nating enzyme. So siya yung unang i-inhibit ng ating heme. Nagigets? Naintindihan yun? O medyo hirap? Okay, sige. Next tayo. Heme regulation kasama, nabanggit ko kanina, si lead poisoning. So si lead poisoning daw, dalawa ang kanyang tinatarget. Si ferrochelatase, tsaka si 4-po-bilinogen. Okay, nasan sila? Tandaan nyo na lang kanina kung nasaan sila ha. Ito siya, dito sa part na to. Tapos si ferrochelatase, siya yung nagdadagdag ng iron kay heme. So andun siya katabi ni protoporphyrin 9. Protoporphyrin. Ayan, nandito siya, di ba? So kung makikita natin sa graph, imbis na iron, ayan, imbis na iron ang kakabit, ayan, imbis na iron, si lead ang kumabit. Kay protoporphyrin 9 siya sumama.
or kay heme. Okay? Yan, si ferrochelatase ang kanyang tinarget, kaya kung hindi makakapunta si iron kay protoporphyrin 9, hindi sila magiging heme. Okay? Noong unang panahon, very common ang lead poisoning since kasama ang lead sa ginagamit nila para panggamot. Maraming panggamot ang ginagamit nila, especially yung mga tawag nito, bipolar. Ang mga taong may bipolar noong unang panahon, ang pinibigay nila lead poisoning ang nangyayari. Hanggang ngayon, may mga pansin nyo, di ba may mga product na galing China na biglang pinapatigil na lang, or halimbawa yung mga beauty products na biglang pinapatigil, bigla silang pinupull out ng DFA, sorry. Ano ba yung Food and Drug BFAD, at basta kung ano man yun, sino man sila. Ayun, Bureau of Food and Drug Industry. Anyways, so yun, ang ginagawa, ayun, FDA pala, but pumpupo ko dun sa part na yun. So yun, FDA, sila yung nagpo-pull out ng mga product kasi number one na dahilan bakit nila pinupull out yung mga product kasi mataas ang lead content, which may lead to lead poisoning, which may also lead to problema natin sa heme. Okay, pag wala tayong heme, again, anemia yan. Okay, next. So, ang sabi dito, critical daw ang regulation ng ating globin. Again, since ang ating globin ay DNA siya. So, wala ka nang magagawa. Ang main control natin dyan is transcription ng ating DNA, transcription, translation. Ang problema natin dyan, kapag may mutation na nangyayari, so yung mutation, bahala na si Sir Dennis mag-discuss ng mutation ng ating DNA. Kasi normally, kapag may mutation ng ating DNA, hindi lang naman RBC, halos buong katawan mo. Yun nga, mga cancer na tinatawag natin. Polycythemia vera, mga ganon. Okay? Next natin. Ito, tandaan, maraming binabanggit ito. Kung ano-anong mga protein, ang tandaan na lang si Kruppel-like factor 1. Ang function ni Kruppel-like factor 1 is i-regulate yung switching from gamma chain to beta chain. Ibig sabihin ng gamma, di ba? Sorry sa ingay. Ibig sabihin ng gamma is fetal hemoglobin. Tama? Nakikita, naalala natin dito? Yun. Ang ating fetal hemoglobin daw ay may gamma na gagawin niyang beta. So, ito yung shifting from hemoglobin F to hemoglobin A. Sinong protein ang responsible doon? Si Kruppel-like factor 1. Okay? Next natin, same lang din naman. Ito, ang heme daw natin ay important regulator of globin mRNA translation. Pinaka-simple explanation lang dyan, ang unang ginagawa yung heme. Ngayon, since may heme ka na, gagawa ka ng globin to carry your heme. Okay, so gagawa na ng heme, then magsisend ng signal yon sa mRNA mo, mag-i-start na siyang mag-translate, gagawa na siya ng mga protein para gawin niyang globin, para ma-accommodate. So kung wala kang heme, edi wala kang globin. Okay? Kasi nga, nakaprogram lang naman ang ating DNA. Next, reference value natin. Ang reference value natin, kung mapapansin, pinakamataas sa newborn. So kahit anong edad mo, kahit anong sex mo nung pinanganak ka, same ang value. Mataas ang volume or mataas ang value ng hemoglobin ng mga baby. Susunod yung mga lalaki, next yung mga babae. Okay, kaya very common sa babae ang magkaroon ng iron deficiency anemia or anemic kasi nga mababa talaga ang normal values nyo. Given na yun. Tapos nagkakaroon pa ng buwa ng dalaw or mga anak pa, mga ganon. So mababa talaga ang normal value ng babae pagdating sa hemoglobin. Then yung age group natin and high altitude. So kapag high altitude tayo, ano ulit nangyayari kapag high altitude? Pag mataas daw ang lugar, sabi sa hematopoiesis yan, na PowerPoint. Pag nasa mataas na lugar tayo, ano yon? Anong possible mangyari? Naku, kasama sa quiz nyo dapat yun today. Diba? Hematopoiesis. Anyone, pag mataas daw ang lugar, bumababa ang oxygen. So, ingay. Ayan, sorry dun ha. Pag bumaba ang oxygen, anong mangyayari? Hypoxia.
Ang polycythemia vera is increased production ng RBC. Okay, yung polycythemia. So, ang polycythemia, actually, nabanggit ata yan sa PowerPoint natin ng phlebotomy. Nandun si polycythemia vera, nabanggit siya doon. Pero anyways, ang polycythemia vera, ibig sabihin, mataas ang production mo ng RBC. Abnormal na. So, kailangan ng bawasan. Pero ito naman, hypoxia. Di ba sabi natin, ang ating kidney, nakalagay dito, ang ating kidney daw ay nakaka-detect ng hypoxia. So, kapag mataas ang altitude, bumababa ang oxygen. Pag bumaba ang oxygen sa paligid natin, nagkakaroon tayo ng hypoxia. Kakaunti yung oxygen na nahihinga natin. Since kakaunti yung oxygen na nahihinga natin, natitrigger ngayon yung increased production ng ating EPO or erythropoietin. Since tumataas ang erythropoietin mo, gumagawa ka ng maraming RBC. Ano bang loob ng RBC? Di ba hemoglobin? So, gumagawa ka rin ng maraming hemoglobin. Una mong gagawin, heme. Pag marami ka ng heme, gagawa ka ngayon ng globin para pa-accommodate. Magsasama-sama sila, magiging hemoglobin. Magiging silang functional unit ng RBC natin. Nakigets? Okay, sige. Tuloy tayo. Ito na, oxygen transport na. Meron tayong tinatawag na oxygen dissociation curve. Okay, medyo mahirap tong part na to. Medyo mahirap siya. Tatry natin i-explain sa pinakasimpleng paraan na maiintindihan ng isang estudyante. Okay? So, basahin muna natin. Ang primary function ng ating hemoglobin is mag-affinity sa oxygen or doon kakabit or siya yung magkikerry ng ating oxygen. Tapos, ang sinasabi daw dito, 1.34 ml ng oxygen is kasama sa 1 gram ng hemoglobin. Okay? Tapos, nakadepende ang affinity ng oxygen natin sa ating hemoglobin. Depende siya sa saturation ng oxygen natin sa katawan or dami ng oxygen natin sa katawan and sa pressure sa loob ng ating katawan. Okay? Ngayon, pasok ba to sa trabaho ng medtech? Hindi na siya pasok sa trabaho ng medtech yung pagme-measure. Ang pasok sa trabaho ng medtech is kung ano ang sintomas ng pasyente natin. Okay, tandaan, yung pagme-measure ng O2 sat, hindi natin trabaho yan. Ang pagme-measure ng pressure, hindi natin trabaho yan. Sino may trabaho niyan? Mga respiratory technologists. Okay, ang ginagamit nilang sample dito ay arterial blood. Bawal tayong mag-extract ng arterial blood. Pero bakit natin ito inaaral? Kasi kapag nagkakaroon ng pagbabago sa curve ng ating hemoglobin or ng oxygen sa ating hemoglobin, may sintomas na nararamdaman si pasyente. Yun yung importante sa atin, yung sintomas na nararamdaman ni pasyente kasi again, tayo ay for diagnosis. Okay. Ngayon, nabanggit dito si p-value 50. Si p-value 50, punta tayo dito. Ito na lang. Medyo palinawin natin or palakihan natin. Okay, si p-value 50. Andito siya sa oxygen. Ito, si P50 natin. 'Di ba? 20, 30, 40, 50. Okay? So 50. Itong tinatawag na 50 or P50. Yan daw dapat ang mako-consider nating normal oxygen saturation sa loob ng katawan natin. Basta tandaan nyo lang si P50. Ibig sabihin yan yung normal na saturation ng ating oxygen sa loob ng katawan. Okay. Ngayon, dapat daw ma-reach natin yung P50 natin or yung oxygen saturation na P50 at 27. So, ito ay 27. At 27 oxygen partial pressure, dapat daw makuha natin yung 50 na saturation natin. Okay, so tandaan nyo, lagi magkasama yan. 50 tsaka 27. Okay? Etong letter A na to, tandaan, si letter A, siya si normal. Or normal hemoglobin. Okay? So si letter A daw natin normal hemoglobin. Paano man nasabing normal? Kasi daw, at P50, na-reach niya yung P50 sa 27 pressure. Okay? Paano i-measure to? Again, trabaho na yan ng mga respiratory technologies. Gumagamit sila dyan ng blood gas analysis kasama ng mga oximeter nila at kung ano-ano pang paraphernalia.
or kung ano-ano pang machine na ginagamit nila para ma-measure yan. Okay. Again, ulitin ko, ang normal na hemoglobin natin, dapat daw na-reach niya yung P50 na tinatawag at 27. Okay. Ngayon, kapag less than 27, ito na to, si letter B, siya na yung shift to the left. Familiar sa shift to the left? Narinig na ba yun o hindi pa? Shift to the left. O either way, so ngayon nyo siya, congratulations, first time yung narinig. Okay? So again, pag less than 27, kagaya dito, saan niya ba na-reach, di ba? Na-reach ng letter B natin, ha? Focus tayo sa letter B, shift to the left. Na-reach ng letter B natin, ng shift to the left natin, yung P50 at less than 27. Andito na siya banda. So, nag-shift to the left siya sa normal curve. Again, ito yung normal curve. Si letter B, shift to the left yung curve niya. Okay, punta tayo dito. Si letter C natin, itong si letter C, siya naman daw si shift to the right. Shift to the right. Okay, so si shift to the right. Ibig sabihin, titignan natin yung p-value niya. Ang p-value niya nandito, which is na-reach niya yung p-value of 50 at greater than 27. Greater than 27. Okay, nagigets? Naintindihan? Be honest, sinong hindi nakagets? Nung part lang na yun. Bago tayo lumalim, kasi mahirap na to sa mga susunod pa. Okay, so mukhang naiintindihan naman ng lahat. Ulitin ko lang ha. Ang normal hemoglobin, tatandaan yung number 50 tsaka number 27. Ang normal hemoglobin daw, ang sabi sa atin, marireach niya yung O2 sat or O2, oxygen saturation na P50 at exactly 27 partial pressure para masabi natin normal yung hemoglobin natin. Tayo ay nag-shift to the left kapag na-reach natin yung P50 less than 27. Pag na-reach natin yung P50 at partial pressure greater than 27, tayo daw ay shift to the right. Ngayon, punta na tayo sa sintomas. Okay? Punta muna tayo diretso na tayo sa sintomas. Babalikan natin yan ha. Steady lang kayo. So, eto. Punta tayo kay shift to the left. Page 27 to kung mayroong sumusunod sa akin. Page 27. So, tumawid tayo ng ilang slides. From page 21, tawid tayo hanggang page 27. Mas madali siyang explain ng ganitong paraan. Trust me, mas madali. Okay, naintindihan na natin na meron tayong normal, si A. Ito ulit, yung normal natin. Normal. Or dito na lang. Si A daw, normal. Si B, siya si left. Si C, siya si right. Okay. Paano ko siya tinandaan? Nung estudyante ako. So, technique lang ulit to. Tinandaan ko si shift to the left. Okay? Tandaan mo si shift to the left, tapos tandaan mo lahat ng nangyayari sa kanya. Isa-isahin natin yan. Ang palatandaan ko sa shift to the left, left, kaliwa, kinaliwa, kabit. Okay? Medyo funny siya or medyo wala siyang connect pero maintindihan nyo yun. Shift to the left, kaliwa, kinaliwa, kabit. Since kabit siya, uhaw na uhaw siya. Which we all know naman. Ang mga kabit, uhaw na uhaw. Saan siya uhaw na uhaw? Sa oxygen. Okay? So, kapag uhaw na uhaw siya sa oxygen, ayan, nakalagay. Increased affinity sa oxygen. Nagigets? So, yun na lang. Kung ayaw nyo isipin yun, kung medyo offensive sa inyo yun, sorry, pero kung gusto nyo maintindihan or mabilis maintindihan or makatch yung lesson natin, yun na lang yung naisip ko na paraan. Shift to the left, left, kaliwa, kinaliwa, kabit. Lahat ng kabit, mataas ang affinity. In this case, mataas ang affinity niya sa oxygen. Okay, so every time daw na tumataas ang affinity natin sa oxygen, tayo daw ay nag-shift to the left. Ibig sabihin, every time na uhaw yung katawan natin sa oxygen, ang ating hemoglobin nag-shift to the left. Malinaw? Nagigets yun? Yung part na yun? Okay. Okay, so every time na tayo ulit, tuwing kailan ba tayo nauuhaw sa oxygen? Of course, pag mababa yung oxygen natin sa katawan natin. Di ba? So pag mababa yung oxygen natin sa katawan natin, ibig sabihin, uhaw na uhaw tayo sa oxygen. Ngayon, punta tayo dito muna. Unahin natin itong si decrease PCO2 or partial carbon dioxide.
PCO2 or carbon dioxide. Tatandaan, sa carbon dioxide or sa acid base, so balikan natin yung pinakaunang slide. May kinalaman daw siya sa acid-base balance, di ba? So ito na yon, babalikan na natin. Anong kinalaman ni hemoglobin sa acid-base balance? Balik ulit tayo sa page 27. So ang sabi, decrease PCO2 or partial carbon dioxide. Tatandaan na kung nasaan si carbon, andoon yung acid. Okay? Kung nasaan yung carbon, andoon yung acid. Okay, so tayo daw dito. Anong nangyayari? Since uhaw na uhaw ka sa oxygen, anong gagawin mo ngayon sa carbon dioxide mo? Babaliwalain mo. Kasi ang gusto mo oxygen. Nagigets? Okay. So, since binabaliwala mo or decrease ang iyong carbon dioxide, kasi nga uhaw na uhaw ka sa oxygen, ang gusto ng RBC mo, ang laman ng RBC mo dapat oxygen. So anong ginagawa mo? Hindi mo tinatanggap si carbon dioxide. So hindi mo tinanggap si carbon dioxide, decrease ang PCO2 mo. Okay? Again, since decrease ang PCO2 mo, sino ba nagdadala ng acid? Si carbon dioxide, di ba? O since decrease ang iyong PCO2 or yung carbon dioxide mo, ano kaya nangyayari sa'yo? Acidosis, alkalosis. Nandiyan naman na, sa PowerPoint na. Alkalosis. Dito na siya. Acute alkalosis. Okay? So, bakit ulit siya naging alkalosis? Ulitin natin yun. Punta muna tayo ulit doon sa shift to the left. Shift to the left, kaliwa, kinaliwa, kabit. Pagkabit ka, uhaw na uhaw ka. In this case, saan ka uhaw na uhaw? Sa oxygen. Since uhaw na uhaw ka sa oxygen, tinatapon mo yung carbon dioxide mo. Or hindi naman sa tinatapon, hindi ka naghahanap ng carbon dioxide. Okay? So, binababa ng katawan mo, binababa ng RBC mo yung carbon dioxide content niya. Since binababa yung carbon dioxide, again, ang acidity nasa carbon. So, nawala yung acidity. Anong papalit? Alkalosis. Nagigets? Okay. So, yun yung dahilan. Kapag shift to the left, tandaan, so naintindihan na natin itong si acute alkalosis, decrease PCO2, then punta tayo kay decrease temperature. So, decrease temperature daw. In this case, less than the body temp natin. Okay? Kapag bumababa daw ang temperatura natin, nauuhaw daw tayo sa oxygen. Hindi lang sa temperatura natin, kapag bumababa ang temperatura ng paligid natin. 'Di ba nabanggit natin na kapag daw malamig, anong nangyayari sa oxygen kapag na malamig? Numinipis ang oxygen. 'Di ba kapag mataas ang altitude, lumalamig? 'Di ba kapag aakyat ka, isipin na natin Mount Everest, doon na tayo sa extreme. So aakyat ka ng Mount Everest. Habang umaakyat ka ng Mount Everest, tumataas ang pressure doon, numinipis yung oxygen. Kasi 'di ba ang oxygen natin, lagi siyang O2. Oxygen 2 or O2, dalawang molecules. Kapag sobrang taas na, siya ay nagko-condense, nagiging siyang O3. Ang tawag dito ozone. Ang ozone, kaya siya na tayo nagkaroon ng ozone layer. 'Di ba? Ang ozone layer natin is made up of oxygen na 3 ang molecules. Ang hinihinga natin is oxygen na 2 molecules. So kapag tumataas ang altitude natin, numinipis ang oxygen, lumalamig ang temperatura, nagkakaroon ka ng ozone. So since mababa ang oxygen sa paligid natin, anong mararamdaman ng katawan mo? Again, uhaw na uhaw ka ulit sa oxygen. So pag uhaw na uhaw ka sa oxygen, shift to the left. Nagigets? Okay, sige. Next natin, si 2,3-DPG. Itong si 2,3-DPG, tandaan, ang trabaho niyan ay daanan ng ating oxygen para makapasok sa loob ng ating heme. Okay? Yun lang yung ginamit ko para maintindihan ko siya. Ibig sabihin, si oxygen natin, kailangan niya si 2,3-DPG, gagawin niyang tulay para makapasok. Okay? Pag nakapasok na siya, mawawala na si tulay. So, ngayon daw, mababa ang 2,3-DPG mo. Ibig sabihin, pag mababa ang 2,3-DPG mo, wala ka daw
tulay. Kapag wala kang tulay, hindi makakapasok si oxygen. Ano mangyayari ngayon? Mauuhaw ka ulit sa oxygen. So magiging shift to the left. Nagigets? I-discuss pa natin to si 23DPG sa mga susunod, pero yun lang yung yun lang pinaka-connection niya dito. Again, si 23DPG daw, ginagamit siyang bridge. Salt bridge. Minsan salt bridge pa ang tawag ko dyan. Kasi dahil sa kanyang structure, pero saka na yun. Pero yun, siya daw si 23DPG ay isang bridge kung saan gagamitin siya ni oxygen para, okay, ito yung him natin. Ito si 23DPG. DPG na lang nagay natin dyan. Tapos, ito si oxygen. So, kailangan daw si 23DPG para makapasok si oxygen dito. Pag wala ka niyan, ibig sabihin, hindi makakapasok si oxygen. So, in cases na mababa ang 23DPG mo, ano ulit mangyayari? Mauuhaw ka. Pag nauuhaw ka, tataas ang affinity mo. Pag tumaas ang affinity mo, shift to the left ang nangyayari sa'yo. Okay? Puntahan natin to si carboxyhemoglobin. Si carboxyhemoglobin daw, ang laman ng iyong hemoglobin, hindi oxygen. Kung hindi, carbon monoxide, CO. Di ba meron tayong carbon dioxide? CO2, carbon dioxide. Kapag carbon monoxide, CO, siya ay 24 times mataas ang affinity compare sa oxygen. Ibig sabihin, kapag may carbon monoxide dyan sa tabi, tapos may oxygen dyan sa tabi, ang carbon monoxide, makikipag-unahan pa siya para pumasok sa RBC mo. Ganun siya competitive. Again, ang carbon monoxide, hindi yan kailangan. Familiar ba kayo sa carbon monoxide poisoning? Narinig na ba yon? Yes, yun. Kaya nagkakaroon ng carbon monoxide poisoning kasi kahit gustong-gusto na ng katawan mo ng oxygen, yung carbon monoxide, sobra siyang mataas ang affinity sa ating RBC. So, 24 times mas mataas. So, uunahan niya lahat ng oxygen sa paligid. Makikipag-unahan siya sa loob ng ating hemoglobin. Okay. Ito naman, methemoglobin. So, ang methemoglobin natin, siya naman daw yung hemoglobin na ferric ang kanyang, ferric, 3+. Ferric ang kanyang iron. Familiar ba kay ferric? Narinig na ba si ferric? O hindi pa? Narinig na, kakasabi ko lang yan kanina, di ba? Unang-una pa lang. Ang sabi natin, si hemoglobin daw para makapag-carry ng oxygen dapat naka-ferrous, which is ang tawag natin hemoglobin. Kapag naka-ferric na siya, ang tawag na natin sa kanya methemoglobin. So since si methemoglobin ay hindi kayang mag-carry ng oxygen, ano ulit mararamdaman? Uhaw na uhaw ulit ang iyong oxygen. Ang iyong RBC. Uhaw na uhaw ulit sila. Pag uhaw na uhaw, mataas ang affinity. Again, shift to the left. Nagigets? Okay, sige. So, ngayon, kung nahihirapan kayo intindihin yung kung paano ko siya in-explain, wala kayong choice kundi kabisaduhin na lang. So, kabisaduhin nyo siya shift to the left. Pag sinabing shift to the left, kabisaduhin nyo na lang na acute alkalosis siya, decreased PCO2 siya, decreased temperature siya, low 2,3-DPG, carboxyhemoglobin, methemoglobin, baliktarin mo siya, yun yung shift to the right. Ayan na siya. So, sa shift to the right, decreased affinity sa oxygen, acute acidosis, increased PCO2, increased temperature, high level, tsaka ibang abnormal hemoglobin, saka na lang natin iisa-isahin yan. Di pa siya ganun ka-importante. Pero, ayan. Yan yung mga shift to the right natin. Nagigets? So, ako, ang pinaka-the best na way ko dito ay aralin ko sa shift to the left, masterin ko siya na hindi lang basta kabisado, dapat naiintindihan ko siya. Ngayon, kapag kabisado ko na or naiintindihan ko na siya, kahit balik-balik na rin yung tanong, baliktarin ko lang yung shift to the left, shift to the right na siya. Magbigay tayo ng isang example. So, ang sabi natin, kung si shift to the left, uhaw na uhaw sa oxygen, ito naman, ayaw ng oxygen. Okay? Ayaw ni shift to the right ng oxygen. So, saan siya magkakapit? Kung hindi kakapit si hemoglobin kay oxygen, kanino siya kakapit? Sino ba ang normal na gas natin bukod kay oxygen? Sino ba yung makakonsider nating normal gas? Carbon dioxide. Tama. So, kakapit siya kay carbon dioxide. Again, carbon dioxide, andun yung carbon, andun yung acid. So, anong mangyayari? Acidosis, alkalosis. Acidosis. Okay, nakalagay naman siya dito. Ganun yung analysis na ginagawa ko sa kanya.
Kung nabanggit ko sa inyo nung una pa lang, nung ating introduction pa lang, orientation, ang hematology, mas kaya siyang gawin or more on analysis siya. Pwede siyang i-memorize, no problem, kung magaling ka mag-memorize. Pero kung kaya mo siyang i-analyze, kahit doon lang sa connotation ng pag-shift to the left, uhaw na uhaw ka sa oxygen. Kahit yun na lang yung pinaka-basic mo. Tapos from doon, lalaro-laruin mo na lang, kaya mong intindihin itong si hemoglobin dissociation curve. Okay? So, balikan natin si page 21. Mabilis na lang to since naintindihan na natin kung paano yung shift to the left, shift to the right, mabilis na lang to siya. So again, to si page 21, sinasabi lang naman dyan na ito daw, yung P50 lang naman yung tinutukoy dito, yung paulit-ulit ko nang sinabi, na ito daw ating y-axis is may kinalaman sa saturation, itong x-axis natin may kinalaman sa pressure. Ang gusto natin para normal is ma-reach natin yung 50 na autosat at 27 pressure. Pag na-reach natin yung 50, less than 27, shift to the left. Pag na-reach natin yung 50, greater than 27, shift to the right. Okay? Next. Ito naman, ang sinasabi dito is yung affinity lang din. Punta na lang tayo sa plateau. Ang plateau or plateau portion daw niyan ay nangyayari sa pulmonary capillaries. So, ito yung plateau. Dito daw siya banda. Okay? Ibig sabihin, ang pressure dyan ay mataas kasi nga malapit siya sa pulmonary. Ibig sabihin, nasa baga siya. Andyan mismo yung pinaka-oxygen carbon o yung gas exchange na nangyayari. So, malakas ang pressure natin dyan. So, kung mapapansin dito, mataas ang pressure. Okay? Kung makikita, mataas ang pressure daw para makuha yung oxygen or mataas ang pressure overall. Pagdating naman dito sa steep or dito banda sa mababa or pataas, nangyayari daw yan sa capillaries. So given naman yun kasi ang capillaries natin sobrang ninipis, ayaw natin na mataas na pressure dyan. Okay? So ang ideal natin, ito naman ay average, yung 27 pressure dapat na nangyayari siya sa mga veins mo or sa mga circulation mo. Okay? Or majority of your body. Next natin is yung ating partial oxygen. So nabanggit ko naman kanina, yung P50 and greater than and less than 27. Sana naiintindihan na to. Ha? Again, less than 27, shift to the left. Greater than 27, shift to the right. Next natin, ang importante dito is ganoon din naman siya. Same lang din, sinasabi na shift to the left and shift to the right. Pag sinabing shift to the left, higher oxygen affinity. Shift to the right, lower oxygen affinity. At ang sample natin dyan ay arterial blood, which is hindi na natin ginagamit. Okay? Kaya pang radiology siya. Ang importante sa atin is yung epekto or yung sintomas ng pasyente. Next, change in pH. So gets na natin to sa change in pH. Ang ine-example niya dito is nasaan daw yung hydrogen concentration, pero mas mabilis maintindihan kapag tinignan natin si carbon. Again, kung nasaan si carbon, andoon yung acid. Pag mataas si carbon, ano mangyari sa pH? Pag mataas si carbon, ano mangyari sa pH? Tataas, bababa? Anyone? Ano mangyayari sa pH pag meron kang carbon? Bababa. Wow, minsan may nalilito dyan ha, kasi pag sinabing mataas, iniisip nila agad acidosis ang mataas. So tama, bababa ang pH kasi nga magiging acidosis. So next natin, ito daw. Ang curve daw ay nag-i-start. Possible mag-start ang curve natin kapag tumaas. Again, pag tumaas ang pH natin sa 7.4, alkalosis. Ano ulit ang alkalosis? Shift to the left, shift to the right. Shift to the left. Tama, shift to the left. 37 degrees Celsius. Kapag tumaas daw ang temperature natin sa 37, shift to the left, shift to the right. Shift to the right na. Okay, tama. Very good. Okay. Next na natin. Saan na ba tayo? 2,3-DPG. Again, mamaya papakita natin yung itsura ng 2,3-DPG. Pagdating naman sa Haldane effect, ang Haldane effect naman is the removal of carbon dioxide lang naman. Again, they coexist. They are proportional palagi ang ating oxygen at carbon dioxide. So kapag kumuha ka ng oxygen, of course, magtatanggal ka ng carbon dioxide. So pag tumaas ang oxygen mo sa katawan, bababa si carbon dioxide. Pag tumaas si carbon dioxide, bababa si oxygen. Okay? They are inversely proportional. Yan yung sinasabi lang naman ng Haldane effect.
Next natin, ayan, carbon dioxide. Ayan, nakalagay naman dito, low carbamino, left, high carbamino, right. Again, pag right, acidosis. Mataas daw si acid or si carbon. 2,3-DPG, nabanggit na natin, kapag mababa ang 2,3-DPG, ibig sabihin, wala kang tulay. Pag wala kang tulay, walang dadaanan si oxygen. Anong mangyayari? Mauuhaw yung RBC mo sa oxygen, shift to the left. Ayun lang, paulit-ulit ko lang sa sinasabi para mas maintindihan, ha? Ito yung itsura ng 2,3-DPG daw. So kung mapapansin, naka-tense ang iyong RBC. Okay? Ang itsura ng relax niya ay nasa kabila. So anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba neto? Neto tsaka neto? Yung oxygen. Kung mapapansin, pag meron kang 2,3-DPG, ibig sabihin meron kang tulay, papasok ngayon si oxygen dyan. Pag nakapasok na si oxygen mo, andito na siya, nawawala na si 2,3-DPG. Saka ka na magiging relax. Okay? So, ayan nga. Banggitin natin. Si 2,3-DPG daw ay sa deoxygenated state makikita or lumalabas yung tulay kapag wala pang oxygen. Kasi pag may oxygen na, nakapasok na again, wala na yung tulay na sinasabi natin. Or wala na si 2,3-DPG. Oxygenated state na siya. Okay? Naintindihan? Nakigets? Okay, sige. Ito, nabanggit na rin natin kanina, yung temperature. Kapag mataas ang temperature, more than 37 degrees Celsius, hyperthermia or shift to the right. Kapag mababa, shift to the left. Pansinin nyo pala, normally, mas mataas ang volume ng oxygen natin kapag mainit. Isipin nyo na lang dyan, kapag daw mainit, mataas ang oxygen. Pag nagpapakulo ng tubig, di ba? Pag nagpapakulo kayo ng tubig, humihiwalay si oxygen sa ating, naghihiwalay si hydrogen hydrogen natin tsaka si oxygen natin. So, ganun din yung nangyayari. Kapag umiinit ang ating temperatura, humihiwalay yung mga molecules natin. Humihiwalay yung molecules ng ating oxygen sa water. Kaya mas tumataas ngayon yung value ng ating oxygen. Pag tumaas ulit ang value ng oxygen natin, ano nangyayari? Shift to the left, shift to the right. Tumaas ang value ng oxygen. Pag marami ka daw oxygen sa paligid, anong nangyayari? Shift to the left, shift to the right. Shift to the right. Kasi nga, di ba, hindi ka na uhaw. Ang dami mo ng option. Okay, nagigets naman? So far, nagigets? Naiintindihan ba? Okay, yan. Sige. Umaasa ako dyan sa mga emoji nyo, ha, na naiintindihan nyo. Next natin, methemoglobin. Naintindihan na natin yan. Pag methemoglobin, hemoglobin na merong ferric. Ibig sabihin, pag ferric, hindi kayang mag-contain ng oxygen. Dapat naka-ferrous. Kapag carboxyhemoglobin, merong carbon monoxide. Again, hindi rin kaya. Kasi nga, sobrang competitive ang carbon monoxide. Na 24 times pa siyang nakikipagkompetensya sa oxygen natin. Okay? So, myoglobin. Ito naman daw si myoglobin. Makikita nyo itong color pink dito. Sa taas. Ito itong... Familiar kay myoglobin? Sorry. Familiar? Narinig na ba si myoglobin? Okay. Saan daw natin makikita si myoglobin? Nasaan si myoglobin nakalagay? Nasa muscle. From the word itself, myo. Ibig sabihin ng myo ay globin. Tama, nasa tissues din naman. Especially sa muscle cells natin, muscle tissues natin. Okay, sa muscle tissues natin, punong-puno yan ng myoglobin. Again, ang globin natin, sabi natin kanina, chromoprotein sila, red pigment. Kaya ang ating muscle fibers ay color red din. Dahil sa globin content nila. Okay? Tapos, alam naman na natin to, or madali lang siya i-analyze, na sila daw ay marireach niya yung P50 value at a very low pressure. Ibig sabihin, kahit kakaunting pressure, mataas na agad ang value ng kanyang oxygen. Bakit? Kasi nga, mataas, kailangan niya ng oxygen. Ibig sabihin, kung mapapansin, kung shift to the left mo andito lang, siya, shift to the furthest left siya.
pinaka-left na left, ibig sabihin pinaka-uhaw na uhaw sa oxygen. Which is true naman. Ang ating muscle ay uhaw na uhaw sa oxygen because palagi silang gumagana. Okay? Para mas makarelate tayo, sino dito yung pinulikat na? May mga pinulikat na. Familiar kayo sa mga pinupulikat, di ba? Normally, pansin nyo, kailan kayo pinupulikat? Kapag gabi na, di ba? Kapag natutulog, isa sa pinakamadalas, kapag natutulog tsaka kapag nagsiswimming. Punta muna tayo sa nagsiswimming. Ano bang nangyayari kapag nagsiswimming tayo? Napapagod, tama. Pag napapagod ka, kailangan mag-repair ng muscle mo. Tapos kapag napapagod ka, kasi umuunti ang oxygen mo. Di ba kapag nagsiswimming ka, madalas pinipigilan mo yung paghinga mo? Anong nangyayari pag pinipigilan mo yung paghinga mo? Umuunti yung oxygen sa katawan mo. Ang iyong myoglobin ay uhaw na uhaw sa oxygen. So in cases na sobrang mauhaw sila ay nagsasuffer ka sa fatigue na tinatawag. Kaya ka nagkakaroon ng muscle cramps or pulikat. Nagfa-fatigue na sila, tumitigas na sila. Kaya, dahil yon sa mababa ang oxygen level mo. Ngayon, anong connection niya naman pag natutulog ka? Kapag natutulog ka, bumabagal ang paghinga mo. Normally, nangyayari pa to kapag naka-aircon kayo. Kasi kapag malamig, again, pag malamig ang temperatura, numinipis ang oxygen level. So, natutulog ka na naka-aircon. Manipis ang oxygen level mo. Bumabagal ang paghinga mo. Kakaunti yung oxygen na pumapasok sa'yo. So, anong nangyari doon? Shift to the left, shift to the right? Hala. Shift to the left. Kasi nga, again, kakaunti yung oxygen mo, di ba? Malamig, decrease in temperature, bumabagal yung paghinga mo. Ano bang nangyayari pag mabagal ang paghinga? Di kakaunti lang yung oxygen na pumapasok sa'yo. Anong nangyayari pag kakaunti ang oxygen? Again, uhaw na uhaw ka sa oxygen. During uhaw na uhaw ka sa oxygen, kung ang iyong hemoglobin ay uhaw sa oxygen, mas uhaw ang iyong myoglobin. Kaya sila nagkaka-fatigue. Kasi nung time na yun, dapat daw mataas ang oxygen mo, pero siya, kakaunti lang yung oxygen mo, kaya ka nakakaranas ng fatigue. Ano bang ginagawa kapag pinupulikat? Anong commonly ginagawa ninyo? Anong first aid sa pulikat? Sa palagay nyo? Sumigaw? Mama? Ganun ba? Ang first, mama ba agad? Ang first aid ninyo sa pulikat? Actually, ang first aid, tama, massage possible para magkaroon ng blood flow. Ima-massage daw. Kasi nga, tawag nito, nag-fatigue ka na doon, kakaunti yung blood flow, kailangan dumaloy ang dugo doon kasi nga wala ng oxygen doon at kailangan mong huminga ng malalim. Okay? Naintindihan? Anong connection ng hemoglobin, ng myoglobin sa nangyayari sa atin ngayon? Naintindihan na, naintindihan naman. Okay, sige. Yun yung pinapakita. Bakit kasama si hemoglobin dito? To give an emphasis lang na kung ang hemoglobin mo ay, ang shift to the left mo ay, or ang hemoglobin mo is naturally, mahilig siya sa oxygen, tapos ang shift to the left mo is mas uhaw sa oxygen, lalong-lalo na si myoglobin. Okay? Tapos dagdag ko nga lang din, red pigment din siya. Kaya kapag kumakain kayo ng steak, di ba sinabi nyo, medium rare, pagkabukas nyo ng steak, may dugo pa. Hindi dugo yun. Myoglobin yun. Yung nakikita nyo yung juice. Okay? Hindi yun RBC. Myoglobin yun. Nice to know, no? Okay? Nagigets? So kapag inano nyo, hindi yan dugo, myoglobin yan. Wala yung RBC. Wala kang makikita. Pag sinek nyo yan under the microscope, hindi RBC ang makikita nyo dyan. Myoglobin kasi yung nagbigay ng color na yun, yung pinaka-juice. Okay? Kasi wala namang ugat kayong tinamaan, di ba? Kung may ugat yun, edi madugo siya. Pero wala namang ugat. Anyways, balik tayo dito. So, kailan daw tumataas? During myocardial infarction, during trauma, and severe muscle injury. Okay? Next natin. Hemoglobin F. So, ito daw, ang hemoglobin F daw natin, nare-reach niya daw yung P50 at 19 to 21. So, less than 27. Pag sinabi natin less than 27, shift to the left, shift to the right. Shift to the left. Okay? So, tingnan ulit natin dito. Diba? Ito yung dissociation curve natin. P50 daw, na-reach niya at isipin na lang natin, 27 to. Ayan, 27. Tapos, kung makikita dito, na-reach niya yung P50 less than 27, shift to the left.
Ibig sabihin na ulit, pag shift to the left, uhaw na uhaw sa oxygen. So sa palagay nyo ba, bakit uhaw na uhaw yung fetal hemoglobin natin sa oxygen? Saan ba natin makikita ang fetal hemoglobin predominantly? Sa fetus, di ba? During 3rd month of pregnancy, so nasa sinapupunan pa lang tayo, nagkakaroon na tayo ng hemoglobin F. So ano bang nangyayari kapag hemoglobin F, siya yung nakikarry ng oxygen. So bakit daw siya uhaw? Kasi ang fetus natin sa katawan or ang fetus sa katawan ng isang magulang ng nanay ay hindi naman humihinga. Nakikipagkompetensya siya sa oxygen ng nanay. 'Di ba? Wala naman silang sariling supply ng oxygen. Kanina siya kumukuha sa oxygen ng nanay. So kailangan niya makipagkompetensya kaya mas mataas ang affinity niya sa oxygen. Nagigets? 'Di ba? Gets naman, hindi naman humihinga yung baby sa sinapupunan. So humihinga siya through oxygen ni nanay. So kailangan niya makipagkompetensya sa oxygen. So shift to the left siya kasi kailangan mas mataas yung affinity niya sa oxygen. Kaya pansinin niyo yung mga buntis mabilis hingalin. Kasi nga, yung oxygen na nakukuha nila, hindi lang sa kanila napupunta. Napupunta rin sa mga anak nila or nasa baby sa tiyan nila. 'Di ba? So grabe yung sakripisyo tapos mamalditahan nyo lang nanay nyo. So huwag tayong ganon. Isipin nyo na lang, once in your life, naging fetal hemoglobin ka, tapos tatarayan mo lang. 'Di ba? Anyways, punta na tayo dito. Itong oxygen or carbon dioxide transport, di na natin papalalimin to. Again, kabaliktaran lang siya ng oxygen. Kung paano pumasok si oxygen sa atin, ganun din papasok si carbon dioxide. Di ko rin alam ba't sinama po to dito sa PowerPoint, pero di na siya importante. Masyado nang malalim ang aralin na to. Pang respiratory tech na to. Ha? Tandaan na lang si Haldane effect. Again, si Haldane effect, sinasabi lang naman niya kung paano pumasok si oxygen, ganun din lalabas. Or kung paano pumasok si oxygen, kung paano pumasok si carbon dioxide, i-breakdown siya, lalabas sa oxygen. Ganun din. Kung paano pumasok si oxygen, pabalik lang din siya papunta kay carbon dioxide. Okay? Gas exchange lang to. Huwag na natin gawing komplikado buhay natin. Hemoglobin chain nga lang, din yung masolo. Yun pa kaya, di ba? So, iwasan na natin to. Okay? Nitric oxide. So, si nitric oxide, ito daw ay nasa vascular system natin. Tandaan na lang na kapag tayo ay nangangailangan ng oxygen, ano bang gusto natin pag nangangailangan tayo ng oxygen? Sumikip yung butas ng ating ugat or lumuwang ang ating ugat? Ano gusto ba natin? Vasoconstriction or vasodilation kapag kailangan natin ng oxygen sa katawan? Kapag may hypoxia tayo, yun na lang. So kapag tayo ay may hypoxia, ano bang gusto nating mangyari? Vasodilation or vasoconstriction? Constrict or dilate? Vasodilation. Kasi, kailangan makatravel ng mabilis yung ating mga RBC para makakuha sila ng oxygen, di ba? So, kailangan maluwang yung mga ugat natin. Kaya, yung nitric oxide natin, nire-release siya ng ating endothelial cell. Kasi ang function ng ating nitric oxide is vasodilation. Nire-relax niya daw yung ating blood vessels. So pag na-relax yung ating blood vessels, mas mabilis ngayon yung travel ng ating RBC. Mas mabilis niya magagawa yung pagde-deliver niya ng oxygen natin. Okay? Nakalagay nga dito, ayan, hypoxic vasodilation. So kapag daw tayo ay may hypoxia, nagdadilate tayo para mapabilis yung transport ng ating RBC, which is yung hemoglobin sa loob ng RBC natin na may daladalang oxygen. Nagigets? Anong kinalaman ng nitric oxide sa hemoglobin natin? Okay, sige, next na tayo. Medyo mag-OT tayo ng kaunti ha, pagbigyan nyo na ako. Dysfunctional hemoglobin. So again, nabanggit na natin to kanina. Ano ulit si methemoglobin? Ano si methemoglobin? Ferric, tama. Okay? Si carbon monoxide or si carboxyhemoglobin, siya naman si carbon monoxide. Okay? Sulfhemoglobin, ito naman daw may sulfate or sulfur. Common na nangyari ito sa cases ng sumabog ang bulkan. Pag sumabog ang bulkan, nagre-release siya ng sulfur. So, ganun din, numinipis yung oxygen level, ang nahihinga mo puro sulfur.
Common din ang sulfhemoglobin, common na nangyayari din to sa mga coal, paggawa ng uling. So pag nag-burn ka ng uling, tapos yun yung livelihood mo, di ba? Eventually, affected din ang kanilang mga hemoglobin. Okay? So itong tatlo daw to, kapag tumaas ang volume nila sa loob ng katawan natin, it could be toxic, which may also lead to death. Okay, ano ito? Shift to the left, shift to the right. Itong tatlong to, shift to the left, shift to the right. Shift to the left. Okay, tama. Very good. At least, nagko-function ng utak. Congratulations. Kinaya ninyong 1.5 hour. Malapit na tayo ha. 42 na. Again, methemoglobin from ferrous nagiging ferric. Ibig sabihin daw, tumataas ang methemoglobin mo, bumababa ang nakikerry mong oxygen. So kapag daw less than 25% methemoglobin, asymptomatic. So ito daw yung, kasi normal naman na merong ferric tayo, di ba? Di ba sabi, normal naman na meron tayong ferric kasi normally ang kinakain natin, hindi naman literal na naka-ferrous siya kaagad. Minsan kakain tayo ng rich in iron, naka-ferric siya. Sino ulit magta-transfer niyan? Si transferrin. Siya yung ba't ganon? Transferrin. Siya yung magta-transfer papunta sa mitochondria ng ating RBC. So si ferric, normal na nakakain siya. So tingnan mo, kung mapapansin, up to 25% asymptomatic ka pa. Pero pag tumaas siya sa 30%, magkakacyanosis ka na or hypoxia. Kapag tumaas sa 50%, methemoglobin na. Death and comatose na siya. Okay? So ito, acquired toxic methemoglobinemia. Ito daw is possible na expose tayo sa mga ganitong substances, nitrites, mga ganito, dapsone, benzocaine. Ang treatment, kapag less than 25 naman, ay ditanggalin mo lang yung mga oxidants mo. Tanggalin mo lang to para bumalik sa normal. So eventually, magno-normalize naman siya. Pero kapag daw greater than 30, gagamit ka na ng methylene blue. Kasi para ma-enhance mo tong si NADPH, methemoglobin reductase. Ano bang function ng mga yan? So puntahan muna natin dito. So, okay? So again, si ferric ay dinadala ng transferrin natin. Pero may mga tao daw na, ito, si letter B. Punta kayo kay letter B. Kung mapapansin, si methemoglobin nagiging normal hemoglobin gamit itong si cytochrome B5 reductase. There are cases na nawawala ito. Okay? Or there are cases na kapag uminom ka or na-expose ka sa mga ganito, ito yung tina-target nila. Kapag na-expose ka sa mga oxidants, kagaya ng mga benzocaine, tina-target nila to. So kapag nawala to, we can expect na methemoglobin lang siya. Hindi siya magiging hemoglobin. Okay? Naintindihan yung part na to? Itong table na to? Okay, next natin. So ito, ang sinasabi, meron daw tao, ayan, merong hereditary causes yan. May tinatawag tayong rare case nito. So yung rare case na namamana, nawawala daw nagkakaroon ng mutation. Okay? So, reduce yung capacity nito. Ibig sabihin, meron silang ganito, pero mahina. Ibig sabihin, kapag meron silang methemoglobin, hindi lahat ng methemoglobin nila kaya nilang gawing hemoglobin. Okay? Yun yung taong merong ganitong condition. Yung NADH cytochrome B5 reductase mutation. Meron naman tayong tinatawag na M-hemoglobin. So, M-hemoglobin, kung mapapansin, siya yung nasa picture. Nasaan ba? Yung color blue ng Smurf to. Diba si Lolo Smurf? Ganyan, color blue siya. Possible, meron siyang tinatawag na mutation na ito, M-hemoglobin na tinatawag. So, during this time, wala na siyang treatment, nagkataon lang na pinapaboran or nakakasurvive siya since because of sa mutation yun, nakakasurvive siya kahit ferric ang kanyang hemoglobin. Kaso nga lang, magko-color blue ka. Okay na rin yun, di ba? At least nakasurvive. Tapos, autosomal dominant naman daw nila, again, 30 to 50%, so almost kalahati ng kanilang hemoglobin is made up of methemoglobin. Nagigets? Malapit na tayo, almost 10 pages na lang. Okay, so dito na tayo sa methemoglobinemia. Again, sa methemoglobinemia, sorry sa ingay, ginagamit lang natin daw sa methemoglobinemia, commonly ay oximeter. So, check natin yung oxygen level, tapos, tandaan na lang ito. Ito yung pinaka-importante dyan. Chocolate brown. Lumalabas ito hanggang board exam.
Kapag sa tanong, nakita kayo chocolate brown, isipin nyo agad, methemoglobin siya. Okay? So, ganito daw dapat yung normal person, color red pa, pero sa kanya, chocolate brown. Bakit? Brown. Kasi nga, mataas ang iron content and color, kalawang na siya. Okay? Nagigets? Okay. Itong HBM na tinatawag na variant, again, genetic problem to. So, kung gusto mong malaman kung merong HBM variant, DNA na siya. DNA testing na. Masyado na siyang malalim. Pero as part of screening, na may nakita kayong ganitong dugo ng pasyente, chocolate brown, possible methemoglobinemia yung nangyayari sa kanya. Okay? Next natin, sa sulfhemoglobin naman, ang sulfhemoglobin ay, ayan, irreversible din siya, oxidation. Possible is exposure sa mga sulfur chemicals. Nabanggit nga natin yung mga, yung sa, pag masyado ka marami nahigop na singaw ng bulkan, mga sulfur yun. So, possible mag-suffer ka sa sulfhemoglobinemia. Tandaan naman, kung ang methemoglobin natin brown, ito naman green. Okay? So, Celine. Okay. Narinig nyo ba yung ganta? Okay. So, color green daw, ating sulfhemoglobinemia. Patandaan to, ha? So, again, pare-pares naman sila na decrease ang delivery ng oxygen. Again, shift to the left. Paano natin malalaman? Gagamit din tayo ng oximeter. Okay? Huwag na natin pahirapan yung sarili natin dyan. Masyado nang malalim to, ha? It's mga nagbibigay lang ko ng mga pinaka-importante lang. Next natin, carboxy. Ito favorite to ng board examiner. Ang carboxyhemoglobin or carbon monoxide poisoning. So, maraming cases na ng carbon monoxide poisoning. Lately, merong nabalita yung bata, yung dalawang bata ba? Parang nag-trending ata yun. Although di ko napanood yung buong news. Yung dalawang bata na nakulong sa kotse. Familiar ba kayo doon? Yes, yun, di ba? Hindi ako sure kung anong kaso-kaso noon. Basta nagkulong sa kotse, naglalaro. Carbon monoxide poisoning yun. Kasi during this time, tawag na ito, pag tayo daw ay na-expose sa carbon monoxide, hindi natin alam na na-expose na tayo kasi they are odorless and colorless. Kaya siya tinawag na silent killer. Okay? Tapos, sabi pa dito, ay, mali pala yung sabi ko kanina, 240 times, hindi pala 24. So, erase yung knowledge kanina. 240 times siyang mas mataas ang affinity sa oxygen. Okay? So, mas kaya niya makipagkompetensya. Tapos, common na nakukuha natin ang carbon monoxide again sa mga lumang aircon. Kapag luma na ang aircon nyo, nag-emit na yan ng carbon monoxide. So, medyo pansinin nyo kapag napunta kayo sa isang kwarto na punong-puno ng, ay luma yung aircon. So, sa second building yan. Isa sa common yan, sa second building. Nakapag-room na ba kayo doon? Di ba may mga lumang aircon sa second building? Tapos, kaya sa 5, 1, 5, 12, sa room ng nursing, luma yung aircon doon. So, there are chances na nagre-release yun ng carbon monoxide. Kaya pansinin nyo, pag nasa ganun kayong klaseng room, antok na antok kayo. Hindi nyo alam, pinapatay na pala kayo kasi odorless and colorless siya. So, kapag na-expose kayo ng ganung katagal, delikado na siya. Okay? Again, may percent naman siya. Tsaka kung smoker naman kayo, kung naninigarilyo kayo, expose na kayo sa carbon monoxide. Kasi, yun, carbon monoxide yung nakukuha nyo doon sa paninigarilyo. May clinical significance yun, ha? So, pwede daw co-incidental, pwedeng accidental, or intentional. Co-incidental, ayun nga, na-expose kayo sa aircon ng room natin na hindi naman sinasadya talaga. Accidental, kagaya nung naiwan nyo nga yung kotse nyo, yung kayo nakatulog, so accidental yung nangyari. Intentional, or may sinadya nyo ikulong yung tao sa lugar na punong-puno ng carbon monoxide. Okay? Kapag 20 to 30% ng iyong hemoglobin ay carboxyhemoglobin, nakakaramdam ka na daw ng headache, dizziness, and disorientation. So, nag-start siya sa headache. Kaya nga, pag nakatambay ka sa aircon na isang lugar na kulog, tapos luma na yung aircon, nakakaramdam ka ng medyo nahihilo ka na, hindi mo na masyadong nararamdaman yun na, ayun nga, na palapit ka na pala sa comatose. Kasi nga, kapag greater than 40 na siya, pwede ka na mag-coma, mag-seizure, hypotension, and death. Okay? So, ito, tandaan naman, kapag carboxyhemoglobin cherry red. So, meron tayong chocolate brown, cherry red, tapos greenish.
Okay? Tapos, ang diagnosis natin sa carbon monoxide poisoning, kaya na natin siyang ma-detect na 3%, greater than 3% pa lang, kaya na natin ma-detect sa non-smoker. Pero since nga pag smoker ka, exposed ka na sa carbon monoxide, kailangan mo ng 10% muna para ma-diagnose ka or greater than 10%. So, anong treatment natin? Of course, tanggalin lang yung source ng carbon monoxide. Patayin yung aircon, lumabas, huminga ka, pumunta ka sa malapit sa puno para makakuha ka ng 100% oxygen. Okay? Para maiwasan daw natin ating neurological problems, masakit na yung ulo mo. Ito legit, wala mo offend, pero nakakabobo talaga kapag kapag exposed ka sa mga ganito. Kapag ikaw ay may dyshemoglobin, nakakabobo siya. Bakit? Kasi ang utak natin ay uhaw na uhaw yan sa oxygen. Lalo na kapag gamit na gamit mo siya, uhaw na uhaw siya sa oxygen. Tapos, na-expose ka pa sa mga ganito, carboxymet, hemoglobin. So, nahihirapan yung function ng utak mo talaga. So, minsan, mali mo naman kapag nagre-review kayo, try nyo mag-review sa well-ventilated, sa mas mataas ang oxygen ng paligid. Okay? Huwag kayo masyadong magre-review na hirap kayo huminga kasi nga sayang lang. Hindi nagka-function ng ayos ang utak kasi nga uhaw din sa oxygen ng utak. Okay? Mapapansin, nagiging ganito daw yung itsura ng taong namatay sa carboxyhemoglobin or carbon monoxide poisoning. Tapos ganito yung itsura ng ng color, bright red. Okay? Compare mo sa normal na nakikita natin na dark talaga. Okay, next tayo, last 6 pages. Hemoglobin, ito high performance chromatography. Ginagamit natin to sa para malaman anong uri ng hemoglobin. So, doon muna tayo sa normal, para ma-explain ko lang sa inyo ng maayos. Punta lang tayo dito. Itong mga to, huwag muna natin pansinin. Babalikan natin siya kapag tayo ay nasa midterm na. So, dito lang tayo sa normal adult at normal newborn. Pag may band ka daw dyan, ibig sabihin present yung iyong hemoglobin A. So, ang adult ba may hemoglobin A? Ang normal ba na adult may hemoglobin A ba? Andiyan pa ba kayo? Okay, sige. Okay, may nakikita tayo dito yung maliit na band. Ibig sabihin may kakaunting quantity daw siya. Ano yung tinutukoy dyan? Hemoglobin A2. So, ang normal adult ba may hemoglobin A2? Okay, tama. So, korekto. Ganyan siya ginagamit. Again, babalikan pa natin sa midterm. Pang normal lang tayo. Normal newborn. Again, ano ang hemoglobin ng newborn? Hemoglobin F. Kaya kung mapapansin, sa hemoglobin F, meron siyang makapal na band. Sabihin, marami daw siyang hemoglobin F. Ano pang meron sa kanya? Meron din siyang hemoglobin A, pero manipis lang. Nagigets? So, nagigets itong hemoglobin electrophoresis ng kahit kakaunti lang. Yung pinaka-idea lang. Okay, ha? So, ito mga sickle cell, mga sakit-sakas ito. So, kung kari, halimbawa lang ulit sa sickle cell disease. So, sa sickle cell disease daw, anong meron sa kanya hemoglobin? Hemoglobin S. Okay? So, ginagamit din natin ang hemoglobin electrophoresis for diagnosis ng iba't ibang sakit natin sa hemoglobin. Pero sa ngayon, since normal pa lang tayo, normal adult and normal newborn. So, kapag nakakita kayo ng ganito sa pasyente ninyo, meron siyang band sa hemoglobin A2, meron siyang band sa hemoglobin A, possible, normal, yung pasyente natin. Pag may nakita kayong hemoglobin F sa pasyente nyo, tapos may nakita kayong kakaunting hemoglobin A, possible, baby yung pasyente natin. Okay? Gets? Sana gets yun. Next natin. So, paano daw tayo nagde-detect ng normal na hemoglobin natin? So, yung hemoglobin natin, paano natin siya mini-measure sa laboratory? At unang panahon, gumagamit tayo ng cyanide hemoglobin. Kaya kung mapapansin, sa laboratory natin, meron tayo doong hemoglobin determination. Pero since gumagamit siya ng cyanide, ayan, which is delikado, nakakamatay, tinigil na siya. Okay? Baka mapagtripan nyo, magkaroon kayo ng pagtripan nyo yung classmate nyo, painumin nyo ng cyanide. So, delikado, di ba? Kaya tinanggal na, bawal na tayong gumawa niyan. So, paano ba yung proseso niyan? In context, gumagamit tayo dyan ng spectrophotometer. Tapos, mini-measure daw natin dyan yung hemoglobin. Ano to? Normal hemoglobin ba to or abnormal hemoglobin? Sa palagay nyo, ano to? HbF E2+. Anong tinutukoy niyan?
normal hemoglobin, okay? So yung normal hemoglobin daw mula sa sample natin, lalagyan natin siya ng potassium ferricyanide or itong KT, potassium ferricyanide, para maging siyang methemoglobin. Ngayon, itong methemoglobin gagamitan natin ng reagent. Itong reagent na to ay tinatawag na Drabkin's reagent. Yun na lang, di kasi siya nakasulat dito eh. Drabkin reagent. Drabkin's. Okay? So, kung ito daw ay Drabkin's reagent, magiging siyang cyan methemoglobin. Ngayon, itong cyan methemoglobin is kaya na siyang i-measure sa spectrophotometer. So, magiging familiar kayo dyan kapag nag-clinical chemistry na kayo. So, i-check lang daw natin yung value ng ating hemoglobin gamit ang cyan methemoglobin. Kapag marami kang hemoglobin sa blood mo, marami kang cyan methemoglobin na magagawa mo. Kaya, directly proportional sila. Okay? Medyo malabo pa siguro sa ngayon, pero again, mas maintindihan nyo to sa clinical chemistry. Although hindi nyo siya gagawin sa clinical chemistry, pero ganito yung pag-aaral sa clinical chem. Meron kayong mga kung ano-anong mga reagent. Tapos, i-measure nyo siya sa absorbance. Sa ngayon, it's nice to know lang, natandaan nyo, ang method natin tinatawag na Drabkin's method or cyan methemoglobin. Ang reagent natin dyan, potassium ferricyanide and Drabkin's reagent. Okay? Si normal hemoglobin, i-convert into methemoglobin, i-convert sa cyan methemoglobin, kasi si cyan methemoglobin yung kaya nating bilangin. Si hemoglobin, hindi natin kayang bilangin. Ito yung kayang bilangin, so kino-convert muna natin siya hanggang siya ay maging ganito at pwede na natin siyang bilangin. Malinaw? Medyo OT na tayo ha, pagpasensya na ulit. So ito naman ay reagent lang naman to. Sinasabi lang ang reagent daw or ang Drabkin's reagent natin ay light sensitive, kaya dapat daw nakaganito yung lagayan niya. Tapos makaka-apekto sa kanya kapag ang WBC count natin masyadong mataas, pag ang platelet count natin masyadong mataas, at kapag turbid ang sample natin masyadong mataas. Falsely high. So ito lang naman ang kanyang limitations. Lipemia or lipemic ang sample natin, makaka-apekto rin daw kapag mataas ang lipids ng ating or high ang cholesterol ng ating pasyente. Okay? Possible din na hindi daw natin makukuha si hemoglobin S at si hemoglobin C. Again, present ito sa mga taong may sickle cell anemia kasi hindi na-hemolyze ang sample. Ano bang gusto natin gawin para malaman ang hemoglobin? Di ba gusto natin ma-hemolyze? Yung RBC, i-hemolyze, lalabas si hemoglobin. I-measure na natin. Pero in this case, kapag ikaw daw may sickle cell anemia, yung RBC hindi siya na-hemolyze. So pag hindi siya na-hemolyze, hindi natin ma-measure si hemoglobin natin. Sa ngayon, skip nyo muna itong mga to. Basahin nyo lang siya, pero okay lang na makalimutan. Babalikan pa natin yan sa mga susunod. Pagdating pa ng midterm and finals. Okay? Ito naman daw ay machine lang na possible, pwedeng gamitin. Ang principle nito, ang ginagamit is cyan methemoglobin din. Okay? Machine lang siya na POCT, pero sa ngayon, di na ito ginagamit kasi hindi siya accurate. Ang pinakamaganda pa rin is gumagamit tayo ng machine, which is i-discuss natin sa susunod na araw. Okay, tapos na. Malinaw ba yung nangyayari? Malinaw yung naganap? Naintindihan nyo siya, ha? Sana naintindihan nyo, or again, kung hindi nyo man siya naintindihan ngayon ng sobra, at least sana pag binasa nyo ulit, maintindihan nyo. Ha? I tried my best naman. So, yun na yun. Okay, balik tayo sa ating calendar. Okay, puntahan na natin. So, ang ating calendar, bukas. Wait lang ha. Magano tayo. Sulat natin para medyo magkalinawan tayo. September, ano ba bukas? 7. September 7, 2024. So, anong ganap natin bukas? Quiz, automatic quiz. Quiz tayo. Anong topic ang gusto nyo i-quiz? Kaya ba? By the way, ang topic 1 at ang topic 2 ay, ang lahat kasi niya ay 70 items siya. So, tigta 25. Ang quiz 1, ang topic 1, topic 2, topic 3, tigta 25 items sila. Joke, mali. Si topic 1, sige, lagay na lang natin dito. Topic 1 ay 20 items.
Topic 2, yes, zip grade naman siya. Topic 2 is 20 items. Topic 3 is 30 items. Or baka baliktad, yung topic 1 at topic 3. Nalilito ko kasi parehas na naman gawa ni ma'am. Pero either way, yung sa akin 20. Basta sa akin 20 lang. Kapag tinotal natin siya, 70 lahat. Ngayon, kaya nyo ba bukas 70 items? Kaya naman 70 items. Hindi ba talaga kaya? O sige, so pili kayo bukas. Sige, so bukas topic 1, topic 2 tayo. Wait lang, asa na ba to? Merge natin. So, okay, bukas, topic 1 and topic 2 tayo. Topic 3, kailan natin iti-take? Sa Friday. So, wala na tayong time. So, next Friday, 13, September 13. September 13. 2024. So, bukas pala, during, so ito tayo, topic 1 and topic 2, bukas. Bukod doon, may laboratory tayo, ha? Bali, magdi-discuss ako bukas. Yung last topic na natin. Malinaw ba? So, discuss ulit tayo. Last topic. So, lagay natin, discuss lab eval. RBC lab evaluation. Okay? RBS, but RBS. So, RBC lab evaluation. I-merge ka natin to. RBC lab eval. Yan. Tapos, sa September 13, lecture, para lang malinaw, during lab to. Okay? So, during lab time, so sa September 13, 2024, during lecture to, tayo ay, kaya nyo isabay, since 30 items lang, topic 4, para mabawasan yung kasabay ng exam. Ang topic 4 natin is 20 items lang. Yung hemoglobin, yung diniscuss ko ngayon, 20 items lang yun. 20 to 25 ata, mga ganun. Pero hindi siya abot ng 30. So, kaya pa sabayin? Or hindi? Topic 5, wala pang binibigay sa akin si ma'am. So, di ko pa alam kung gaano kahaba to. Pero, ayun. Topic 5. Guys, sagot. Kaya ba? Next lecture, yung topic 4? Sa 13, kasi tatapusin ko na itong RBC level 5 bukas after quiz natin. Uy, ano na, wala kayong sagot. Wala kayong paramdam. Hindi kaya to next week, yung topic 4? Uy, sasabay nyo to sa exam, kayo bahala dyan, kayo namimili ha. Or gusto nyo, ay kaso kasi sasabay naman, September 14 tayo. Ito ha, September 14. September 14, 2024, during our lab time, again, wala na tayong choice. Ito ay lab prelim exam. Okay? So, meron pa tayong quiz, topic 4 and topic 5. Topic 6 hindi siya i-quiz ha. Wala tayong quiz for topic 6 base sa ating base dito. Kasi ang topic 6 daw natin, ayan, nakalagay pang midterm. Okay? So, wala tayong topic 6 na quiz. Meron lang tayo topic 4 and topic 5. Kasi pang midterm pa yung quiz topic 6. Base kay ma'am, base kay ma'am. So, ano? Ang topic 5, possible, kung hindi ito ay sabay sa exam. Ano pagsasabay nyo sa exam? Topic 4 and topic 5 kasabay ng exam, ng lecture.
So, ito lagay natin, week 5, exam week na lang. Sa exam week, so of course, prelim exam, plus topic 5. Plus topic 5. Pero yung topic 4, isasabay nyo ba siya sa exam or hindi? Ano ulit decision ninyo? Kung ako, hindi ko sasabayan sa exam. So, dito na. Ganyan na, magiging schedule natin. Okay na kayo dyan, ha? Wait lang, para lagyan natin ng border. Wala naman na kayong klase after nito, di ba? Okay, so 20 items. Hala, wait lang. Okay lang yan, magpalit. Hindi, joke lang. Sorry. Nag-start na ba kayo? Priority lang yan. Ganun talaga alam mag-alay. Anyways. Hindi pa pala nag-i-start. Okay lang yan. Okay, ulitin ko lang ang ating mga ganap sa buhay. I-send ko to sa class rep para kita paano may reference kayo, ha? Okay. So, next, ngayong linggo, bukas, quiz tayo ng topic 1 and topic 2. Hindi ako sure kung 20 or 30 to, ha? Basta pag ito ay naging 30, automatic ito magiging 20. Para, yun lang. Tapos, basta sa akin, 20 items lang siya. After nating mag-exam, rekta tayo discussion ng RBC, lab evaluation. Tatapusin ko to. So, kaya naman to. 1 hour lang. Wala pang 1 hour. Tapos na dapat tayo dyan kasi 40 items lang. Ang 1 hour is for 80 to 100. So, dapat 30 to 40 minutes. Tapos na tayo sa quiz natin bukas. Multiple choice naman yan. Madali lang hulaan. Next natin, September 13, sa lecture natin next Friday. Sana hindi masuspend. Topic 3 tayo, saka topic 4. Again, hemoglobin yung sa akin dito. Tapos, sa laboratory, prelim lab exam tayo. Okay, madali lang. PowerPoint lang yan. May question pa? Wala na? Ilang items ang lab exam? 50 items, multiple choice. Okay. Start kami agad. Kapag kaya ba ng alas 2? May pasok ka ba ng alas 2? 2 p.m. Tapos, mag-chat ako sa class rep. Ayan, sige, 2 p.m. Tatry ko magtanong kay Ma'am Kisha kung makakahiram tayo ng room sa 7th building. So, sabihan ko kayo or class rep follow up sa akin bukas, mga alas 12. Chat mo ko. Tanong mo sa akin kung anong room tayo. Para makatanong ako kay Ma'am Kisha kung mayroong available na room sa 7th building para hindi mahirap mag-quiz. Mahirap mag-quiz kasi sa lab eh. Okay, so inform na lang kayo, be updated na lang sa mga GC ninyo kung saang room tayo bukas. Ano pang tanong? Wala na? Okay, so good luck sa quiz natin bukas. Madali lang yung sa akin. Again, nasa na ba? Pakita ko lang yung PowerPoint ulit para at least may matandaan ko saan ba ako kumuha ng mga PowerPoint. Ayun ang mga tanong. Wait lang ha. Yung mga gusto umuwi, pwede na. Sige, yung mga gusto umalis. Dismiss naman na tayo. Pero sa mga gusto magstay, so ito, ano bang tinanong ko doon? Ito. Araling maigi, ito. Yung pagpapalit-palit ng mga yan. Tapos ito. Okay? Yung may mga makikita kayong mga ganyan, yung mga naka-bold dyan. Yan. So, lahat naman naaralin talaga. Lahat babasahin naman talaga. Pero, pag ganito, medyo iniintindihin nyo lang siya ng kahit paano. Bigyan lang siya ng onting effort. Yung mga ganitong table. Basta may makita kayong table. Pag may makita kayong table, minsan lagyan nyo siya ng kakaunting effort sa pag-aaral. Although ba, aralin na rin siya lahat.
Okay? Kung wala nang tanong, pwede na sumibat. Maraming salamat sa pag-attend. Sana may natutunan kayong bago ngayong araw.